Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong updates, panibagong reaction video na naman ang mga nangyayari ngayong umaga na ito dito sa ating gobyerno, kasi ngayon lang ako nakapag-vlog ngayong hapon na ito kasi pupunta pa kami sa hospital kasi yung kailangan magpa-check up yung aking anak, no? Kasi po kailangan na po siyang ipa-x-ray kasi mga 3 weeks na, 3 weeks na hindi pa walang alibyo yung kanyang ubo, no? So ayan, in-x-ray tapos binigyan na kami ng antibiotic ng aming doktor. Sana naman ay kunin pa namin yung result ng x-ray mamaya, no? Pero ayan, no, makapag time tayo na mag-react dito sa mga ginagawa, updates dito nga sa ating gobyerno. So ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito. Unahin muna natin itong mag-react tayo dito sa sinabi ni Mayor Basti Duterte. Okay? Na nagpalabas siya ng saloobin, no? Kung nagwagi man ang gobyernong Marcos na naipakulong ang kanyang tatay, no? Pero may sinabi siya diyan, ayan ha. Mamaya i-react natin 'yan, babasahin natin 'yan at i-react, okay? Kasi may mapupulot kasi tayo na lesson dito sa sinabi ni Mayor Basti Duterte. Mamaya pag-usapan natin 'yan. At heto, pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos ay meron pong survey na nangyari na gaano po ka-dissatisfied ang taong bayan dito sa pagsugpo ng korupsyon. Which is, ito po ay, ano tawag dito? Halatang halata mo dito na wala pong tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos dito po sa solusyon sa korupsyon. Dissatisfied nga ang taong bayan eh. Dissatisfied. Mamaya babasahin ko ang balita na yan at i-react natin at may opinion tayo dyan. Okay? At ito rin, pag-usapan rin natin itong grupo na Tindig Pilipinas, itong mga dilawan na sobrang sablay po ang kanilang ipinaglalaban. Nagpalabas sila ng parang letter o panawagan sa ombudsman. Itong si Rimulya. Ginamit nila. Wais rin itong mga dilawan kasi po ginamit nila itong tinitake advantage na nila na alam nila na hindi pabor ngayon ang ombudsman sa mga Duterte, inutusan na nila si Rimulya. Inutusan talaga. Inutusan nila na buksan raw itong investigasyon sa confidential funds ni VP Sara. Yan. Sablay ka. Bakit nasabi ni Donmar TV na sablay yun, okay? Mamaya i-explain ko yan. Matatawa kayo sa explanation ko. Ito, pag-usapan rin natin itong investigasyon sa flood control project anomaly, hindi na kailangan ng ICI. Tama naman eh. Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, papakinggan natin si VP Sara patungkol dyan, okay? At still, itong si Vice President Inday Sara Duterte, binanatan niya ang mabagal na aksyon ng palasyo o itong Malacanang, ang executive branch sa issue ng korupsyon. Tama naman si VP Sara. Sobrang bagal. Parang sabog pa parang walang direksyon ang administrasyon na ito eh. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong administrasyon ni Marcos ay meron na naman silang gimmick. Meron na naman silang pautot. Anong pautot nila?
Itong si John Vic Rimulya ay ipinakita ang detention facility para sa mga makukulong raw di umano. Akala mo naman, no? May makukulong. Akala mo naman may makukulong. Pinakita nila yung kulungan sa posibleng masangkot dito sa anomaly na flood control projects na mga congressman, contractor, mga district engineer. Ipinakita. Akala mo naman makukulong. Di ba? Naniniwala pa ba tayo dyan? Pero sige, pagbigyan natin sila, pakikinggan natin at ire-react natin yan. Okay? Tapos, alam nyo sa totoo lang, no? Gusto kong magpapasalamat sa audience ko, no? Ang daming nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Don Mar, ang galing mo, grabe. Binanatan mo talaga ang mga pasaway sa gobyerno, bla bla bla. Ay sila po'y natutuwa sa ating vlog, no? Sila po'y natutuwa kasi po tayo na lang na mga vloggers ng mga DDS ang ika nga, no? Ginigising natin at pinupukaw natin yung taong bayang mga tulog, di ba? Na pinukaw natin sa katotohanan. Hindi naman tayo nag-vlog dito para siraan. Hindi. Nag-vlog tayo dito, nagre-react tayo kung ano ang balita sa mainstream media at tayo po'y nagre-react kung tama ba o mali ang mga ginagawa. Di ba? So marami pong nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Thank you very much, no? Kaya po, mahalaga po ito na help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, ayan, kumakain tayo ng grapes, no? Alam nyo, no? Unahin natin itong komentaryo po ni Mayor Basti Duterte sa kalagayan po ng kanyang tatay, no? Sa The Hague. Alam naman po natin na kabago-bago lang po na denied yung request ng Duterte camp patungkol po dyan sa interim release, no? Tayo po nalulungkot dyan, of course. Pero maraming nagsasabi, especially itong mga anti-Duterte na mga kulay, itong mga dilawan, mga loyalista at itong mga makakaliwa, itong mga kalaban ng gobyerno, no? Sila po ay, sabi nila ay nagwawagi sila sila tuwang-tuwa po na napakulong itong si Tatay Digong. Tuwang-tuwa po sila na hindi raw nag-grant yung request sa interim release. Sige, let us say na nagtagumpay sila doon sa kanilang pamumulitika. But dito sa political outlook, sabi dito ni Mayor Basti Duterte na ipakulong niyo, na ipakulong niyo man siya, meaning si Tatay Digong, pero hindi niyo maibubura ang kabayanihan ng aking ama. Ang ganda. Yan ang sabi ni Mayor Basti Duterte of Davao City. Ibig sabihin, no, itong mga kalaban ni Duterte, napakulong nyo man si Tatay Digong, no? Satisfied na kayo na napakulong. Pero hindi ninyo mabubura ang ligasiya ni Tatay Digong. Hindi nyo mabubura ang sakripisyo ni Tatay Digong. Hindi nyo mapipigilan ang taong bayan
mahal na mahal pa rin ng taong bayan si Tatay Digong. Yes, napakulong nyo siya. Kung magtatanggumpay man kayo na, let us say, soon, kung sasabihin ng ICC na guilty si Tatay Digong, alam ng taong bayan ang katotohanan. Ginawa ang lahat ni Tatay Digong para ma-save ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Kayong mga kalaban ni Tatay Digong, malalagay kayo sa libro na kayo po ang kontrabida sa kasaysayan ng history of the Philippines. Totoo yan. Totoo yan. Kayo yung mga kontrabida. And ako, iniisip ko na yan 30, 40, 50 years from now, babalikan nyo itong video na ito at sasabihin nyo, 30, 40, 50 years from now, alam ko na yan na si Tatay Digong ay maging hero ng Pilipinas. Hero. Magiging hero po si Tatay Digong. Alam ko na yan. Kasi po, biktima lang po si Tatay Digong sa pamumulitika. Yang mamaya, example ko sa inyo, itong Tindig Pilipinas, ito isa sa mga example na pamumulitika ang kanilang layunin. Hindi po ginagamit lang nila ang bayan. Ginagamit lang nila ang bansang Pilipinas na kuno, di umano, sila ay fighting for corruption. Pero ang totoo, hindi. Ginawa ninyo yan para sa pansarili ninyong interest. Hindi nyo kaya ang ginawa ni Tatay Digong. Yan lang ang masasabi ko sa mga kalaban ni Tatay Digong. Si Tatay Digong man ay maipakulong ninyo, pero hindi nyo malalamangan ang mga ginagawa ni Tatay Digong. Hindi nyo malalamangan kung gaano kamahal ng taong bayan si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi wala na kayong ibang ginawa kundi manira ng manira kahit alam nyo na tama ang ginagawa ni Tatay Digong. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? Punta tayo sa next natin topic. Eto. Kasi may kinaugnayan dyan Bakit itong si Bongbong Marcos ngayon? Parang isinusuka siya ng taong bayan. Ito yung binalita ng Philippine Star. A large majority of Filipinos remain dissatisfied ang mga taong bayan with the Marcos administration's effort to fight graft and corruption in the government. Specifically, itong flood control project. Sabi po ng taong bayan, hindi namin mapagkatiwalaan itong gobyernong Marcos. Dissatisfied sila. Example, may effort ba sila na pabalikin dito si Zaldico? Wala. Diba? Kasi kung kayo po ay talagang ang layunin ninyo ay talagang ang problema sa korupsyon, dapat yung si Zaldico na yan, nakansila na yung passport. Hanggang ngayon, wala pa. Wala kang effort sila. So, di nyo mapipigilan ang taong bayan na hanggang ngayon dissatisfied ang taong bayan kay Marcos dito sa korupsyon. Okay? Imagine that one. 69% of the Filipino people, 69% dissatisfied with government's efforts versus corruption. Totoo yan. Yang ICI na yan, useless yan. Ipapaliwanag yan ni VP Sara mamaya. Dissatisfied talaga. Wala, no? Imagine that one, mababalitaan mo na lang na, yung ICI, hindi pala, walang live streaming. Sila ran ang
nakakatawa, sila rin ang nag-investigate. Hindi natin alam kung anong nangyari. Mabalitaan na lang natin paglabas ni Romualdez, ay, si Martin Romualdez state witness na. Naku po. So, ang taong bayan, hindi naniniwala. Sabi ng taong bayan, yung ICI na yan, wala. Alam na ng taong bayan kung ano ang narrative ng ICI. Kontrolado yan ni Marcos. Kaya nga si Magalong, inunahan na ni Magalong. Bumitiw na si Magalong dyan. Kasi si Magalong, papunta na doon sa mastermind. Si Magalong papunta na doon sa lugar niyang imbestigahan yung mga mastermind. Yeah. Ano ginawa ni Auntie Claire? Siniraan si Magalong. Di ba? Grabe. Halata na guys, grabe. Basang, alam ko sa totoo lang, itong akala nyo, mga loyalista, kayong Marcos administration, akala nyo, mahal pa kayo ng taong bayan. Akala ninyo na gusto ng taong bayan yung mga ginagawa nyo? Hindi. Gising-gising po! Gising na po kayo sa katotohanan kasi wala na kayo. Okay? At ito pa, meron pa kayo kung gaano po ka dissatisfy ang itong Tindig Pilipinas. Ito ang mga dissatisfied di umano. Tapos itong grupo na ito ayan yung sino itong Aquino na ito? Itong di ko maintindihan. Itong anong tawag dyan? Very nag-e-effort talaga itong si Aquino. Ito. Nag-e-effort na maibalik ang mga dilaw. Kawawa naman itong batang to. Effort siya, no, na para ibalik ang pangalan ng mga Aquino. Effort siya na ipamukha niya na ang grupo nila, Tindig Pilipinas, ay they are for anti-corruption. Ipinalabas nila na sila po ay makabayan. Pinalabas po nila na mananagot itong mga korap sa gobyerno. Dapat na raw itong gobyernong ito ay 'di ba? Sila 'yun una. Pero halatang halata sa galaw nila. Dito ko talaga nasabi na politika. Akala mo, no? Kung buong akala mo ang pinoproject nila ay tumutulong sa bansa, hindi. Sila po nagpo-project lamang na sila ay makabansa. Pero ang totoo niyan, ang totoo niyan, sariling interest lang po ang kanilang layunin. Sariling interest lang. Papatunayan ko sa inyo ngayon bakit sariling interest lang po ang kanilang pakay. Tingnan nyo ang balita ng GMA News. Tingnan, sabi ng GMA. Grupong Tindig Pilipinas naghain ng sulat sa Office of the Ombudsman. Siyempre si Rimulya, no? Kasi alam nila mainit si Rimulya sa mga Duterte. So sumulat sila. Tinitake advantage na nila. Sumulat sila sa Ombudsman para buksan ang investigasyon sa paggamit ng intelligence o confidential funds ni BP Sara. Hoy, Aquino. Hoy, sino itong Aquino na ito? Akala ko ba na makabansa kayo? Akala ko ba yung mga sinisigaw nyo sa daanan, yung mga rally-rally nyo, akala ko ba pinaglalaban nyo ang bayan? Bakit confidential funds ni BP Sara ang inyong inuuna? Di ba? Bakit confidential funds ni BP Sara ang inuuna ninyo? Ang confidential funds ni BP Sara, million lang yan. Let us say, sige, guilty si BP Sara. BP Sara, ibalik mo na yung ninakaw na pera mo. Let us say, sige, kayo nang magaling. Magkano ang may isauli na pera? 125 million. Liit-liit.
Tapos, partida pa yan ha, hindi pa yan kinurap ni BP Sara, hindi pa yan kinurap. So, let us say, ilan kayang maisauli na pera? Na hindi naman kinurap yan ni BP Sara. At hindi kayo magtatagumpay dyan. Kahit pa, imbestigahan yan ng ombudsman, walang makukuha ang ombudsman dyan because I'm pretty confident na mapapatunayan ni VP Sara na yung confidential funds niya na yan ay ginamit yan ng mabuti. Okay? Alam ko yan. I am very confident of that. Kilala ko ang mga Duterte. Kaya kayo, obvious na obvious kayo. Kasi kung kayo ay talagang totoong makabayan na kayo po'y nagmamahal sa bansang ito, sa Pilipinas, unahin nyo yung bilyon-bilyon na mga buwaya na mga congressman. Diba? Bakit inunan nyo si BP Sara? Sabi nyo, ang ninakaw ni BP Sara, ang confidential funds, ilan? Milyon. So, paano na yung mga billions of pesos na mga congressman na ninakaw nila? Bakit hindi nyo yun uunahin kung talagang mahal nyo ang bansang Pilipinas? Kasi pamumulitika lang alam nyo. Kasi kayong mga dilawan, atat na kayo magkapwesto sa 2028. Kaya sisiraan nyo si BP Sara kasi hindi nyo matalo-talo sa eleksyon. Sakit, no? Masakit ba sa dibdib, Aquino? Masakit? Masakit, no? Talunin nyo si BP Sara sa eleksyon. Huwag nyong idaan sa ombudsman. My God! Kawawa ka naman. Kung ako pa sa'yo, Aquino, ikaw, nakalimutan ko itong pangalang ito eh. Kasi sabi raw nila dito, buksan ang investigasyon sa paggamit ng intelligence at confidential funds ni VP Sara Duterte. Alam niyo sa totoo lang, no? The government is wasting time, effort, and money kung yan po ang gagawin. Totoo lang. Kasi kung bubuksan ito, magastos eh. Magastos. Tapos matutuklasan lang natin na malinis si BP Sara. Useless. People using, we are using the people's money to investigate this one. Tapos at the end of the day, wala pala kayong napapatunayan na kinurap, di ba? Alam niyo sa totoo lang, ito lang yung mga masabi ko sa inyo, no? Manggagamit kayo. Ginamit nyo lang ang administrasyon na ito para sa inyong sariling interes. Yun ang totoo. Kaya ikaw, Aquino, tumahimik ka na lang. Kasi wala ka ng future, ang Aquino, wala ng future sa politika. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, in-expose ni Duterte lahat ng kapalpakan ng mga Aquino. Especially yung tito mo, pasintabi na po kay Pinoy. Lahat palpak yung Yolanda niya. Tapos ngayon ikaw nag-iingay ka kasi atat na atat kang maibalik yung pangalan yung mga Aquino. Yun pala, palpak rin kayo. Yun ang totoo eh. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? So, you are not for the flag of the Philippines. Hindi po para sa bayan ang ikinagalit nyo. Hindi po para sa bayan ang isinisigaw nyo. Ang isinisigaw nyo, mapatalsik lang ang mga Duterte. Yun lang. Paano yan? Ang mga Duterte, mahal na mahal ng taong bayan. Iyak na lang kayo. Iyak na lang. Kung ako sa inyo, iyak na lang. Alam ko naman, ang gagawin dito ni Remulla, si Remulla, syempre, kaalyado ito ng Administrasyong Marcos, di syempre, pakikinggan niya itong pakikinggan niya itong request, itong sulat, ika nga ng mga tindig Pilipinas. Alam na namin yan. Pero, ikaw Remulla at itong tindig Pilipinas, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Kung tunay kayong may malasakit sa bansang Pilipinas, unahin nyo muna itong mga kongresista na nagnakaw ng bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Saka na itong confidential funds ni BP Sara.
Diba? Enough na tayo dyan kasi iiyak na yan sila eh. Ito. Bakit nasabi ni BP Sara na sobra pong mabagal? Don Mar, ano yung mabagal? Mabagal gumalaw si Marcos. Mabagal eh. Ipinaliwanag yan ni BP Sara. Bakit mabagal gumalaw si Marcos? Ito, panoorin nyo. Mabagal ang aksyon ng Office of the President sa pagtugon sa korupsyon. Yan ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Sinabi yan ni VP Sara sa isang interview nang bumisita siya sa Manawag Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, noong isang taon pa lang, ibinunyag niya na ang mga nangyayaring anomalya sa correct, di ba? Noong isang taon pa, ibinulgar na ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, wala pang nasangkot na government officials. Nakakatawa, no? Pero ang answer niya, ang totoo lang, ang totoong bakit wala pang nasasangkot na government official? Kasi nasa harap lang niya ang answer eh. Nasa harap mo lang, Bongbong Marcos. Ang mastermind nasa harap mo lang. Ay, nako. Nakakatawa talaga itong administrasyon na ito. Ng bayan, pero wala raw ginawa ang Pangulo. Ni hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Hindi nga niya masabi, di ba? Weak leader. Takot ka. Weak leader ka kasi. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. Di ba? Sabi ni BP Sara, hindi masabi ni Bongbong Marcos kung sino ito mga sangkot na katiwalian dito sa korupsyon. Kasi kung magsasabi siya, kung ititrace niya, papunta sa kanya eh. Nakakatawa nga eh. Kaya, gumawa siya ng ICI. Mabagal ang aksyon. Gumawa siya ng ICI para hindi papunta sa kanya yung direction. Ay, naku, Bongbong Marcos. Hindi ko, nakakatawa nga eh. Wait muna. Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice President pa lang, ibinunyag wait muna. anomalya sa kaba ng bayan. Pero wala raw ginawa ang Pangulo. Ni hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. Sa Office of the President. Dahil nakita ko yung insertion. Sara ang isinasagawang investigasyon ng Independent Structure o ICI na binuo niya bilyong piso ang confidential funds. Kayang-kaya raw nitong imbestigahan at gumawa ng case. Sa totoo naman eh, kayang-kaya yung imbestigahan na yan. If you are the president, you have all the resources. Lahat ng ahensya ng gobyerno, susunod yan sa iyo kung anong utos mo. Pero bakit hindi niya magawa-gawa? Di ba? Bakit hindi niya magawa-gawa? Kasi madidihado siya papunta sa kanya eh. Papunta sa kanya. Build up sa loob ng kanyang opisina. Gusto lang daw nilang gawing lehitimo ang bas na kwento. Wala pang sagot ang palag ni VP Duterte. Hindi naman usapan doon. At yun ang info mga tao at sasabihin na kwento. At ito yung mga kailangan na possible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute. Na sira yung ating synchronization sa I-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga. Mga kapatid, Nikki de Guzman. Diba? So, ang point ni VP Sara dito, alam nyo ba kung sa mga hindi nakaintindi, ang point ni VP Sara dito, naging mabagal si Bongbong Marcos.
Because, to make the long story short, mabagal nga. Kasi sila ang gumawa. Analysis ko nga dito. Hindi ito mabagal ha. Talagang hindi ito matatapos. Hindi ito matatapos kung hindi sila masasangkot. Di ba? Kaya nga sabi ko, tama yung sinabi ni Kiko Barzaga. Ano sinabi ni Kiko Barzaga? Noong sinabi po ni Bongbong Marcos na hindi niya titigilan hanggat hindi masolve ang korupsyon ng Pilipinas. Sabi naman ni Kiko Barzaga, ay, hindi mo na masosolve yan. Kasi bago mo masolve yung korupsyon na yan, ikaw yung problema eh. Mag-resign ka muna. Ikaso, ayaw mo mag-resign, so meaning hindi mo masosolve ang problema sa korupsyon. Ganun na kasimple. Diba? Kaya, sinabi po ni VP Sara na itong ICI, Independent Commission on Infrastructures, wala po itong patutunguhan. Useless po ito. Yan ang sabi ni VP Sara. Hindi na po kailangan natin ng ICI. Sa totoo lang, hindi lang kailangan. Kung nandyan lang yung Senado, kung si Marcoleta lang yung nag-Blue Ribbon Committee, matagal na itong na-solve itong problema na ito. Ito, panoorin nyo. May pondo at iba't ibang resources ang Office of the President o OP na maaaring magamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na dapat pang bumuo ng panibagong komisyon para sa Totoo. Alam niyo sa totoo lang, we are wasting money of this ICI. Sa totoo lang. Tapos gagawin lang nila si Martin Romualdez na state witness. It's a waste of time. It's a waste of money. E di syempre, yung mga nagtatrabaho dyan sa ICI, papaswelduhan na rin naman natin yan. So pera na naman ng taong bayan. Tapos at the end of the day, hindi naman naka-live stream yung hearing nila. Tapos sasabihin, state witness si Martin Romualdez. Naku po. Ang sakit sa banks. Kahit wala na tayong banks. Di ba? Kaya, totoo. Ito yung sinabi ni VP Sara na itong ICI is useless. Sa totoo lang. Sabing trabaho. Dahil aniya, kayang gawin ng Office of the President ang mga hakbang na kahit kasi Bongbong Marcos, kaya niyang gumawa ng kanyang sariling investigasyon. Kung gugustuhin niya talaga, hugas kamay siya eh. Ayaw rin niya look at what former President Duterte did last administration. Di ba? Kung maalala ninyo, by the help of Greco Belhica sa kanyang PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, in-announce mismo ni former President Duterte sa Malacanang kung sino yung mga nasasangkot sa korupsyon. Ang daming mga binanggit. I-YouTube nyo. I-search nyo doon. Duterte announces corrupt congressman. In-announce ni Duterte. Harap-harapan. Yun ang strong leader. Kaya intelligence funds, confidential funds ng Office of the President, kayang imbestigahan yan lahat. Powerful ang executive branch. Pero itong si Bongbong Marcos, bakit nag-create ka pa ng ICI? Kasi hugas kamay ka. Kasi hindi mo kaya na mabanggit ang mga kaalyado mo sa politika. Baka hindi mo kaya banggitin ang pinsan mo. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Hindi mo kaya ba? Bakit kailangan mo pa ng ICI, di ba? Tapos gagawin pa ng state witness. Ay, nako. Lukuyang ginagawa ng ICI. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman rin eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na
mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na Totoo, correct. pero, Di ba? Kung sa tingin nila, sino yung mga corrupt congressman? Ipa-investigate niya yan sa executive branch. Pagkatapos doon, kung sino yung mga nag-ghost project, sino yung mga substandards, i-file nyo kagad sa ombudsman. Tapos, ang daming kadramahan sa ICI eh. Daming drama itong ICI kasi ang bagal mo, Bongbong Marcos, para kang bao. Bao. Alam niyo ba bao? Ano yung bao? Bao in Bisaya. Bao in Tagalog. Bao in English is turtle. So, Bongbong Marcos moves like a turtle. pero bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ni VP Sara na binuo ang nasabing independent body para sa isang kwento na mismo ang kasalukuyang administrasyon ang umano'y gumawa. Correct. Paliwanag pa ng Vice Presidente, layunin ng komisyon na gawing opisyal ang anumang resulta ng investigasyon. That way, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Sa kabila ng pagkwestiyon ni Vice President Duterte sa investigasyon ng ICI, nagpapatuloy ang komisyon sa paggawa ng kanilang mandato, kabilang na ang pagsasagawa ng mga pagdinig at pagpapatawag ng mga opisyal ng Alam niyo, sa totoo lang, ang ICI, hindi nila pwede imbestigahan ang presidente. Kasi ang presidente ang bumuo sa kanila. Ganyan ka-unfair, di ba? Kasi kung tutusin, si Bongbong Marcos ang pumirma dyan. Alam niyang maraming mga insertions doon. 5,000 pages yun eh. Yung GAA na yan eh. Bakit mo pinirmahan? Di ba? So dapat ka rin imbestigahan. Pero hindi ka maimbestigahan ng ICI. Kasi ikaw yung bumuo sa ICI. Ganun na kasimple. Ganun kasimple. Tapos may padrama na naman sila ngayon. Ito, panoorin nyo ha. Ang drama nila ngayon, ipinakita na ni John Vic Remulla ang detention facility para sa mga makukulong dahil sa anomalya ng flood control projects. Di ba? Akala mo naman may mga makukulong. Di ba? Ay naku, pautot itong ang daming drama itong administrasyon na ito. Ivan, ano ang detalye niyang binuksan? Wait mo na. Play. Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga mai-indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng ito lang masasabi ko sa inyo. Kung kayo mga taong bayan kung kayo po'y umaasa na dito makukulong si Zaldico at si Martin Romualdez at ang iba pa, no?
Especially itong si Zaldico at si Martin Romualdez. Kung umaasa kayo na dito sila pupunta, hindi. Wala po kayong maaasahan. Yan, sasabihin ko na, mag-real talk tayo, no? Hanggat presidente pa si Bongbong Marcos, si Zaldico at si Martin Romualdez, safe yan. Safe yan. Pero, kapag si VP Sara ang presidente sa 2028, ay, for sure, bagsak dito yan. Yan ang totoo. Pero ngayon, malabo. Kung katao kada kwarto, nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang... Anyway may breaking news kanina. Ewan ko lang kung totoo merong mga nagpapakalat na balita na meron raw congressman. Di pa sinabi pang pangalan meron raw isang congressman na lumabas sa ibang bansa para magpagamot raw ng kanyang cancer, di umano. Ewan ko lang Ano ba ito? Sino ba itong congressman na ito? Baka gagaya ito ni Zaldico. Di ba itatakas na ito? Hindi, nagtatanong lang tayo Ilatag nyo sa comment section. Sino yun? Sino yun na congressman na yun? Nag-trending yan sa Facebook ngayon masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para hindi ko sinabi na tumakas itong si Zaldico Ang sinabi ko lang, si Zaldico ngayon para sa opinion ko in my opinion, umiiwas siya na dito sa issue niya. Okay? Hindi ko sinabing tumakas siya. Pero bakit walang ka-effort itong administrasyong Marcos para kansilahin itong kanyang passport? Yan ang malaking tanong. Galit ang taong bayan sa kanya. Pati ngayon, may mamarinig natin na meron na namang isang congressman raw. Sino kaya ito na nagpapa-opera raw o nagpapa-check ng kanyang cancer na totoo ba ito? O ginagamit na naman yung health issues na naman? Hindi, nagtatanong lang ito na naninigurado lang tayo because tayong mga Pilipino atat na tayong merong mapanagot dito sa korupsyon pero hanggang ngayon wala. Ang katungkulan namin bilang sa in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay mga DE, congressman, senator, contractor. I hope naman hindi yan drama Sana masampulan. Wala ko akong pakialam kung kahit senador pa yan, ma-congressman ba yan. Dapat tingnan natin, kung kaya ninyong mapakulong yung mga binabanggit mo, John Vic. Tingnan natin. Huwag puros kadramahan. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong Ayon sa kalihim sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3 kaya naman walang magiging problema pagdating sa... Kayo nang humusga dyan kung maniniwala kayo sa paghahanda ni John Vic dito. Kung merong masampulan dyan na mga government officials, well, i-appreciate kayo ng taong bayan. Pero, prove the taong bayan wrong. Kasi ang sabi ngayon ng taong bayan, hindi nyo kayang magpakulong ng mga government officials. Prove them wrong. Magbigay kayo ng example. Baka ang ikukulong nyo dyan, si Bongo.
Baka ikukulong nyo dyan si VP Sara. Hindi naman iwalang taong bayan dyan. Pamumulitika na naman yan. Tingnan nyo, kinulong si Kibuloy, kinulong si former President Duterte. Duda ko ang susunod, VP Sara, Bongo, Bato. Di ba? Kita nyo ang pattern? Kita nyo ang pattern? Ubusin lahat ng Duterte. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo? Mag-comment, mag-react. Tama pa ba itong mga galaw ng gobyernong ito? Kayo po ba'y naniniwala sa kanilang mga pinanggagawa ngayon? O lahat ng ito ay pamumulitika? Okay? Usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, Donmar TV, subscribe na kaagad. Libre lang yan, walang bayad, okay? Updated ka pa sa ating mga balita, okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.